Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, armadong tunggalian sa 4 na bayan sa Bukidnon hindi napigilan ang pagkakaloob ng tulong pangkabuhayan sa komunidad. COA findings sa Office of the Vice President, Department of Education Confidential Funds, sentro ng Days 14 at 15 ng Sara impeachment trial. 10 katao nasagip sa magkahiwalay na maritime incidents sa Zambales at Romblon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tulong pangkabuhayan sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o PAMANA program ang ipinagkaloob sa mga organisasyon sa ilang bayan sa Bukidnon bilang suporta sa mga komunidad na apektado at nanganganib sa armadong tunggalian. Noong August 13, kabuoang 3 million pesos ang ipinagkaloob sa 10 people's organizations sa Impasugong, tig 300,000 pesos para sa community-based livelihood projects. Noong August 11, 600,000 naman ang ipinamahagi sa 60 benepisyaryo sa Kibawe at San Fernando. Tig 300,000 ang tinanggap ng Bukang Liwayway Farmers Association at Pagsidlak Farmers Association para sa agricultural supply retailing at general merchandise. Nagkaroon rin ng hiwalay na pamana ceremonial turnover sa pangantukan. Pinopondohan ng OPAPRU at ipinatutupad ng DSWD ang programa upang palakasin ang kabuhayan at pangmatagalang kapayapaan sa mga komunidad. Mga kwestiyon sa paghawak, paggastos at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd ang sentro ng Days 14 at 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng mainitang banggaan ng prosecution at defense at pagkumpleto ng subpoenaed financial records. Noong August 11, Day 14, sinabi ni COA Auditor Cylene May Del Campo na hindi allowable confidential expenses ang tree planting, wheelchair distribution at Christmas parties. Kinwestiyon din ang ilang acknowledgement receipts at disbursements bago ma-encash ang 125 million peso OVP allocation. Noong August 12, Day 15, sinabi ni Del Campo na napuputol ang accountability kapag ipinasa ng Special Disbursing Officer sa ibang tao ang confidential funds. Kinwestiyon din ang paglabas ng pondo sa magkakalayong lugar, gayong iisa ang DepEd Disbursing Officer. Noong August 13, nakompleto ng subpoenaed banks at financial institutions kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR at Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagsusumite ng lahat ng dokumentong hinihingi ng impeachment court. Magpapatuloy ang trial sa August 17. 10 katao ang nasagip sa magkahiwalay na maritime incidents sa Zambales at Romblon. Sa Botolan, Zambales, ligtas ang 9 na tripulante ng tugboat Sual 1 matapos sinadyang isadsad ng kapitan ang sasakyang pandagat sa mababaw na bahagi ng Barangay Bangan noong August 14, Biyernes. Nabutas ang hull nito kaya pinasok ng tubig at binaha ang engine room. Isasalba ng Philippine Coast Guard o PCG ang sumadsad na tugboat kapag pinayagan ng lagay ng panahon. Patuloy na minomonitor ng Coast Guard ang sasakyang pandagat at karagatan. Sa Kajidokan, Romblon, nasagip naman noong August 13 ang 31-year-old na mangingisdang si Romel Rocco matapos lumubog ang kanyang motorbangka 6 na nautical miles mula Barangay Kambihang. Nasira umano ang tagiliran ng bangka matapos tamaan ng marine animal habang hinihila ni Rocco ang lambat pauwi. Nakahingi siya ng tulong bago ito lumubog. Nasagip si Rocco nang walang pinsala at naito sa Port of Kajidokan ang kanyang bangka. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.